R Silent Channel. Kabanata 631 hanggang 640. Pagsasaka ng isda. 0631. Ngunit kung bibigyan mo siya ng mas maraming pera, malamang na kailangang pag-usapan muli ng ibang demolition household ang tungkol dito, at may exception sa pagkakataong ito, at magiging mahirap na pag-usapan ang iba pang lugar na susunod na give-in, pag-aalala ni Chenya. Hayaan ko na lang ba siyang mag-evaporate? Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo mula sa front driver seat at ngumiti, pinunasan ang kanyang leeg. Kumunot ang noo ni Chenya at sinabing, huwag kang magbiro. Business ang pinag-uusapan natin. Kung tutusin, bakit kailangan mong pumunta dito? Nagtaka si Chenya nang makita ang walang hiyang mukha ni Yefan na magkasama. Sa kanyang opinyon, hindi makakatulong si Yefan. Sa kabilang banda, ang bagong katulong sa kumpanya, si Wu Yesho, iniisip ni Chenya na maaari itong dalhin para gumawa ng plano sa pagpapaganda. Siyempre, hindi payag si Chenya na bigyan ng pagkakataon si Wu Yesho na magbigay ng kontribusyon, kaya ayaw niya. Iminungkahi. Nagkibit-balikat si Yefan, kung may isa pang bug, malalaman ko ito sa tamang panahon. Paano magkakaroon ng napakaraming mga bug? Ungol ni Chenya. Alam ni Su Qingzhou na nag-aalala si Yefan sa kanyang kaligtasan, dahil hindi alam kung sino ang lihim na kaaway. Ang kotse ay nagmaneho sa isang medyo magulo na komunidad, at maraming mga bahay ang na-demolish na. Pagkababa ng tatlo sa sasakyan, dumating sila sa entrance ng isang courtyard na medyo maganda ang hitsura. Pagtingin sa loob, kakaiba talaga ang pakiramdam ng malalagang puno. Talagang elegante ang taong ito, nakangiting sabi ni Yefan. Kung talagang mayroon kang yaksing, dapat kang umiwas sa pakikipagtalo sa mundo at huwag gumawa ng gulo sa kung ano ang nangyayari dito. Sabi ni Su Qingzhou, at umakyat para i-doorbell. Gayunpaman, pagkatapos na pinindot ito ng ilang beses, walang paggalaw sa loob. Mr. Su, walang kwenta, hindi niya bubuksan ang pinto. Sa oras na ito, isang medyo pamilyar na boses ang lumabas. Mula sa isang Mercedes-Benz G55 sa hindi kalayuan, bumaba ang isang lalaki kasama ang isang katulong. Young Master Son. Parehong nakilala ni Yefan at Su Qingzhou na ito ang ikatlong Young Master ng Son family ng Jag Alliance, si Son Yu. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita, may balbas si Son Yu at mukhang mas mature. Mr. Ye, Mr. Su, manatiling ligtas. Mapait na bamantong hininga si Son Yu, akala ko baka pumunta ka, ngunit kung makontak ka ng iyong mobile phone, hindi ako nang ahas na tumawag dahil sa takot na ma-eavesdrop ng isang tao sa dilim. Ngumiti si Yefan at sinabing, mag-ingat kayo. Hindi ka maaaring mag-ingat. Ang aming pamilya ng Son ay hindi dapat matuklasan sa proyektong ito. Kapag nakumpirma na ito, kami ang behind the scenes na kumokontrol sa shareholder ng Blue Moon Real Estate. Sino ang maglalakas loob na bumili ng aming bahay? Napabuntong hininga si Son Yu. Nandito si Son Xiao para hikayatin itong si Chen Shuyuan. Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Son Yu, sinunod ko ang utos ng tatay ko na itaboy ang lahat ng reporter at paparazzi dito, pero palihim din akong pumunta dito, kaya hindi ako naglakas loob na maging masyadong lantaran. Biglang sinabi ni Yefan, no wonder, marami akong nakitang nakasuot ng security guard. Yung mga nakauniforme, pero hindi sila mukhang security guard. Kaya pinadala mo ang paparazzi para paalisin sila. Wala rin tayong magagawa, hindi na mapapaferment ang bagay na ito, kung hindi ay matatapos ang pamilya natin ng Son, na sa atin na halos lahat-lahat ng ipon ay ipinuhunan sa proyektong ito, mahigpit na sabi ni Son Yu. Si Chenya sa gilid ay labis na nagulat. Wala pa siyang nakilala mula sa 5 underground na pamilya bago niya nalaman na ang lalaking nasa harapan niya ay ang Young Master talaga ng Son family. Hindi niya maiwasang tumingin kay Su Qingzhou at Yefan ng kakaiba, iniisip sa kanyang puso, kailan sila naging magkaibigan ng Son family. Nagpadala ka na ba ng isang tao para hikayatin si Chen Shuyuan? Tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Son Yu, bago kami dumating, maraming reporter at paparazzi ang nagdo-doorbell, kumakatok sa pinto, sinusubukang i-interview siya, pero hindi niya binuksan. Sinabi niya sa Jiang Provincial Daily na ang Blue Moon Real Estate ay nasa likod ng aming pamilya Son, magngalan ng ilang tao sa Blue Moon Real Estate na malapit na nauugnay sa aming pamilya ng Son. Pakiramdam ko ay may tao sa likod niya na gumagamit sa kanya para salakayin kami, kung hindi ay hindi niya malalaman ang kwento sa loob. Ito lang ay hindi ka maaaring maging malakas laban sa kanya, kung hindi, kung may mangyari sa kanya, ang iyong Son family ang sisisihin. Sa kabaligtaran, kailangan mong protektahan siya. Ito ay talagang nakakagulo, nakangiting sabi ni Yefan. Mr. Ye, matatawa ka pa, sobrang nag-aalala na ang tatay ko na nagiging kulay abo na ang buhok niya. Iba na ngayon sa dati. Lalong nahihirapan ang pamilya namin sa ilalim ng lupa. Sa wakas, posible na itong project para linisin ang mga ari-arian. Kung mawawala ang lahat, tapos na. Sabi ni Son Yu na may mapait na mukha. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabi kay Yefan, maaari ka bang pumunta at buksan ang pinto? Natigilan si Yefan.
Matapos maunawaan ang ibig sabihin ng babae, tumanggo siya, diretsyong tumalon sa dingding, pumasok sa loob, at binuksan ang pinto. Para buksan. Ito. Miss Su, Mr. Ye, hindi ito maganda. Sasabihin niya na pilit tayong pumasok sa bahay, na mas mahirap linisin. Malungkot na sabi ni Sun Yu. Lumingon si Su Qingzhou at sinabing, hanggat hikayatin mo siya, ayos lang. Sa sinabi nito, pumasok si Su Qingzhou sa pinto. Sumenya si Ye Fan kina Sun Yu at Chenya sa labas, hindi ka ba papasok? Nag-alinlangan silang dalawa at sumunod. Ang paikot-ikot na landas ay humahantong sa liblib, sa kahabaan ng sementadong bato na kalsada, na dumadaan sa isang maliit na lawa, at ang grupo ay dumating sa isang eleganteng dalawang palapag na gusali. Isang lalaking nakaabo na jacket ang maingat na pinuputol ang isang nakapaso na halaman sa isang glass sunroom. Ang lalaking ito ay may kaunting puting buhok, at medyo gwapo siya. Siya ay nagsusuot ng gintong wire na salamin, at may dampi ng lamig sa kanyang Confucianism. Naglakad si Su Qingzhou sa pintuan ng sunroom at kumatok sa pinto. Sa sandaling tumingala ang lalaki, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa labas ng pinto. Natigilan siya noong una, pagkatapos ay sumimangot, lumakad sa pintuan ng silid na hindi nasisiyahan, at binuksan ang pinto. Sino ka? Paano ka nakapasok? Sinabi ni Su Qingzhou sa malinaw na boses, ako si Su Qingzhou mula sa Jinxiu Group, dapat ikaw si Mr. Chen Shuyuan, tama ba? Saglit na sumimangot si Chen Shuyuan, at pagkatapos ay naiinip na sinabi, lumalabas na ito ang boss ng Splendid Group, Su Qingzhou, hindi kita tinatanggap dito. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis para sabihin sa iyo. Bago pa siya makapagsalita, naroon na si Su Qingzhou. Mag-isa siyang pumasok sa sunroom, at tumingin sa paligid. Anong ginagawa mo? Sinong nagpapasok sa iyo? Tanong ni Chen Shuyuan. Tiningnan ni Su Qingzhou ang mga nakapaso na halaman, tiningnan ang mga ito ng may interes, at naglakad patungo sa isang patag na itim na ceramic basin na may dalawang wash basin ang lapad. Ang hugis ng porselana na palanggana na ito ay napaka-espesyal, na may pabilog na pagpipinta ng iba't ibang kondisyon ng pamilihan na nakabalangkas sa labas, na napakadetalye. Walang mga bulaklak sa palayok, ngunit tubig at maliliit na bato, at ilang maliliit na gold pies ang itinaas. Antik ba ito? Tumingin si Su Qingzhou sa palanggana at nagustuhan ito. Galit na sinabi ni Chen Shuyuan, hindi ko naintindihan ang sinabi ko. Lumabas ka sa bahay ko dali. Mr. Chen, mangyaring igalang ang ating Presidente Su. Malungkot na depensa ni Chenya. Si Ye Fan ay hindi rin masaya sa kanyang puso, ngunit sa kasong ito, tiyak na may plano si Su Qingzhou. Sumang-ayon siya na hindi siya makikialam, at hayaan ang babae na lutisin ang problema ng mag-isa. Nakuha mo ba ang pahintulot ko na pumasok? Nirerespeto mo muna ako. Ganti ni Chen Shuyuan. Gayunpaman, tila walang pakialam si Su Qingzhou. Anong panahon ito? Magkano? Patuloy na nagtanong si Su Qingzhou. Kabanata 0632 Katarungan. 0632. Ngumisi si Chen Shuyuan, mahigit 100 taong gulang na ito, 2 o 3,000 dolyar, wala na talagang halaga. Kung tapos ka nang magtanong, Boss Su, lumabas ka na kasama ang iyong mga tao. Oo, ngunit ito ay napakalaking bagay. Hindi madali para sa isang bagay na maaaring ipasa sa loob ng higit sa 100 taon nang hindi napinsala, sabi ni Su Qingzhou. Boss Su, ano ang gusto mo? Hindi ako interesadong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga antik, sabi ni Chen Shuyuan. Tumalikod si Su Qingzhou, naglakad sa harap ni Chen Shuyuan, at tumingin sa kanya ng walang laman. Si Chen Shuyuan ay tinitigan ng malamig at hindi maintindihang tingin ng babae, at nakaramdam siya ng hindi komportable, na parabang lahat ng nasa puso niya ay makikita. Ito ay isang magandang lugar, ngunit ang 2.5 milyon ay talagang isang patas na presyo, sabi ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Chen Shuyuan, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at bahagya siyang tumawa. Sa pagtatapos ng araw, nakikiusap pa rin ako na tanggapin ang presyo mo, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ko ito tatanggapin. Mali ka, hindi ako nagmamakaawa sa iyo, sa mundo ng negosyo. Hindi ako humingi ng tulong, nandito lang ako para kausapin ka tungkol sa bagay na ito, sabi ni Su Qingzhou. Kahit magmakaawa ka sa akin, hindi ko tatanggapin, please come back. Ikanaway ni Chen Shuyuan ang kanyang kamay. Pinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, dahilan, gusto kong malaman ang dahilan ng pagtanggi mo. Komplikado ba? Kayong mga mayayaman, mga kapitalista, akala mo kaya mong bilhin ng kahit ano gamit ang pera, pero para sa akin, sapat na ang magkaroon ng matitirhan, makakain at maiinom, at gawin ang gusto mo. Pera, tama na, pakiramdam ko ay maganda na ang buhay ko ngayon, bakit kita patuloyin, magtayo ng isang kultural na lungsod para sa iyo, at sirain ang bahay na itinayo ko sa nakalipas na 10 taon. Alam ko na ang iyong mga background ay hindi pangkaraniwang, at ikaw ay sumali sa Jag Alliance. Ang ganoong klase ng gang, ngunit ako, si Chen Shuyuan, ay hindi natatakot. Dahil naglakas loob akong ilantad ka, handa akong ipaglaban ka hanggang dulo. Maliban na lang kung sagasaan mo ako ng road roller, hinding-hindi ko ibibigay ang nararapat sa akin bilang citizen power.
Hindi ka bansa, wala kang karapatang kunin ang aking lupain, ang aking tahanan. Wala akong pakialam sa pera mo. Ilang beses na kumikislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou, ito ba ang dahilan mo? Ngumisi si Chen Shuyuan, huwag mong isipin na hindi ko alam, naglalako lang kayo. Kahit na kayo ang Splendid Group, isang nakalistang kumpanya, at kahit may JAG Alliance, ano? Ako ang kumakatawan sa mga karaniwang tao. Hindi kayo papayagan ng bansa na magdulot ng mga negatibong epekto. Sa huli, ang bansa lang ang makakatulong sa akin. Dahil, para sa bansa, walang pagkukulang ng isa o dalawang kumpanyang tulad mo, at hindi mawawala ang puso ng mga tao para sa iyo. Internet age na ngayon, kung basta-basta kung ipopost sa internet ang pangyayari, tutulungan lang ako ng mga netizens. Ang presyo ng bahagi ng iyong Splendid Group ay patuloy na babagsak. Do you dare to be hard on me? Marami kang iniisip at nag-aalala tungkol sa presyo ng stock para sa amin, sabi ni Su Qingzhou. Boss Su, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kung gaano kahalaga itong Ancient Yu Cultural City sa iyong Jingxiu Group, hindi alam ng iba, alam ko pa si Chen Shuyuan. Kung gaano ito kahalaga sa JAG Alliance ay malinaw sa akin. Hindi mo ito kayang ipagpaliban, at hindi mahalaga sa akin ang isang araw pa. Ang iyong pagkawala ay hindi nasusukat. Itinuro ni Chen Shuyuan ang kanyang daliri sa labas at sinabing, ang mga residente dito na naakit mo ay napakawalang muwang, iniisip na ang pagkuha ng 1 o 2 milyon ay isang pagpapala mula sa langit. Iyan ay dahil hindi pa nila nakita ang mundo. Ang presyong ibinigay mo ay ang normal na presyo sa merkado, ngunit ang normal na presyo sa merkado ay isang mapanlinlang na presyo para sa proyektong ito. Napakaraming residente ang nalinlang mo, ngunit hindi mo ako maaaring dayin. Kung gusto mo akong bigyan ng 2.5 million, then tell me to get out of here. Saan mo ipinapadala ang mga pulubi? Sa sobrang kalokohan, hindi mo ba naisip na mas kaunti ang pera mo? Galit na sinabi ni Chen niya, nangangikil ka. Sumimangot si Sun Yu, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Chen, magkano ang gusto mo? Iulat mo mismo ang halaga, maaari kaming pumirma ng non-disclosure agreement at bigyan ka ng espesyal na pagtrato. Nagmamadali din si Sun Yu, at gusto lang niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit umiling si Chen Shuyuan, sabi ko, sapat na ang pera, ayoko ng pera, gusto ko ang sarili kong tahanan. 5 milyon. Inihambing ni Sun Yu ang mga numero sa isang banda, handa kaming magbayad ng 2 beses sa presyo. Babayaran ka namin kaagad. Si Chen Shuyuan ay mukhang nandidiri, sabi ko, ayaw ko ng maruming pera mo, tanso ang baho ay nakakasakit sa akin. Ikaw. Kinagat ni Sun Yu ang kanyang mga ngipin, ngunit ayaw niyang gumalaw. Ipinilig ni Ye Fan ang kanyang ulo na may mapait na ngiti, at kailangan niyang humanga na si Zia Guo ay namamahala ng mahusay sa mga underground gang na ito. Sa mga dayuhang bansa, paano magiging masunurin itong mga underground gang at underground na organisasyon? Ang isang pako na sambahayan ay maaaring gumawa ng pangatlong batang master ng Sun Family ng JAG Alliance, naganap na hindi maisip sa mga banyagang bansa. Isang ordinaryong tao, maglakas loob na mang-blackmail sa mafia. Mabaliw ka. Hindi katakataka na ang mga underground na organisasyon ng iba't ibang bansa ay palaging itinuturing ang Zia bilang isang, ipinagbabawal na lugar, at kailangan nilang timbangin ang kanilang sarili pagdating dito, at hindi sila ng ahas na manatili ng matagal. Mr. Chen, malamig na sabi ni Su Qingzhou, makakakuha ka lang ng 3 milyon, ito na ang huling presyo na ibibigay ko sa iyo. Natigilan sandali si Chen Shuyuan, at natigilan din sina Chen Ya, Sun Yu at ang iba pa. Sumimangot si Ye Fan, iniisip na ang kanyang asawa ang interesado. Ang 5 milyong yuan ni Sun Yu ay tinanggihan, kaya mas makabubuti siya. Magbibigay ba siya ng 3 milyon sa halip na dagdagan ito? Miss Su, ang iyong proyekto ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar, at ang hinaharap ay aabot sa sukat na daan-daang bilyon. Hindi mo ba naisip na ang iyong 3 milyon ay parang biro lang? At nasabi ko na ito ng maayos. Understood, ayoko ng pera. Hindi ako nagkukulang sa pera mo. Malakas na bamantong hininga si Chen Shuyuan. Hindi ko kilala ang taong gumawa ng problema sa iyo, ang taong nagsabi sa iyo ng sekreto ng pamilya Sun, kung gaano kalaki ang pangako nila sa iyo, at hindi ko alam kung ano ang halaga sa iyong puso. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung magkano ang gusto mo, 3 milyon lang ang ibibigay ko sa iyo, at pipirmahan kita ngayon. Ang aura ni Su Qingzhou ay parang isang malaking bato ng yelo, puno ng pang-aapi. Ngunit ang mukha ni Chen Shuyuan ay matigas ang ulo, gusto mong humanap ng taong bubugbugin ako at pilitin akong sumuko. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Kung hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay biglang naging tense, at si Sun Yu ay bahagyang nag-alala, sa takot na lumala ang mga bagay. Inabot ni Su Qingzhou at hinaplos ang mga dahon ng isang orchid sa tabi niya, at maluwag na nagtanong, Mr. Chen, dapat ay pinanood mo ito palagi. Ang mga balita sa internet, alam mo, bakit ang mga taong nagpapakita ng kanilang yaman, bakit ang hilig nilang manood ng mga negatibong balita ng mayayaman, at bakit ang hilig nilang panuurin ang ikalawang henerasyon ng mayayaman. Pinaikit ni Chen Shuyuan ang kanyang mga mata at sinabing,
Napakasimple, dahil kayong mga mayayaman, alang-alang sa kayamanan, ay gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain para makapinsala sa ari-arian ng mga ordinaryong tao. Hanggat ang mga taong may hustisya sa kanilang mga puso, ay hindi magkakaroon ng anumang magandang impresyon sa iyo. Chapter 0633 Bigyan kita ng pagkakataon. 0633. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou, hustisya. Ha? Anong tinatawa-tawa mo? Mali ba ako? Nakipagsabuatan ka sa JAG Alliance at tinulungan silang linlangan ang publiko para makamit ang layunin ng money laundering. Ngayon ay agresibo ka na, lumapit ka sa akin, gumamit ng kaunting mabahong pera para bilhin ang aking pinaghirapan at sirain ang aking tahanan. Hindi ito itim na puso. Galit na sabi ni Chen Shuyuan. Sinabi ni Su Qingzhou, Mr. Chen, narinig mo na ba ako? Ngumisi si Chen Shuyuan, bata pa si Boss Su at promising, madalas kong nababasa ito sa balita, syempre narinig ko na. Kung gayon, ano ang komento ng labas ng mundo sa akin, alam mo ba? Tanong muli ni Su Qingzhou. Kakaiba ang ekspresyon ni Chen Shuyuan, at tila hindi niya alam kung paano magsalita. Kung hindi mo alam, masasabi ko sa iyo, mahinahong sabi ni Su Qingzhou, ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ako ay isang cold-blooded money-making machine, walang prinsipyo sa anumang paraan upang makamit ang aking mga layunin, nang walang anumang pakikiramay, at walang espiritu ng pagnenegosyo. Isang pakiramdam ng responsibilidad sa lipunan. Kumunot ang noo ni Chen Shuyuan at sinabing, totoo na madalas itong sinasabi ng mga tao sa internet, ngunit nakakita rin ako ng balita na nag-donate ka ng 10 bilyon sa welfare home, Mr. Su, kaya maaaring may kinalaman sila sa iyo, Mr. Su. Hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi ko ibebenta sa iyo ang aking bahay dahil hindi ka ganoong klase ng tao. Mali ka, malamig na sabi ni Su Qingzhou, sa kabaligtaran, ang kanilang pagsusuri sa akin ay nagpapakita na kilalang kilala nila ako. Ano? Si Chen Shuyuan ay natigilan, hindi makasabay sa takbo ng pag-iisip ni Su Qingzhou. Si Chen Ya, Sun Yu, at iba pa sa gilid ay naguguluhan din. Hindi nila alam kung bakit sinabi ito ni Su Qingzhou tungkol sa kanyang sarili. Hindi ba ito nagdaragdag ng panggatong sa apoy? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay naging mas malamig at ang pakiramdam ng pang-aapi na ipinalabas nito ay partikular na malakas. Mr. Chen, wala akong pakialam kung ano ang sinabi sa iyo ng taong nagdulot sa iyo ng kaguluhan, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na walang ganap na kalayaan sa mundong ito. Ang mga pagpipilian na magagawa ng lahat ay limitado. Maaari mong piliin na huwag makipagtulungan sa amin at magpatuloy na maging iyong tagapagturo. Sa katunayan, ang aming proyekto ay hindi maisakatuparan ng maayos, at kami ay haharap sa malaking pagkalugi, ngunit sa tingin mo hanggang kailan ka makakatagal? Isang araw, 2 araw, o isang linggo? Gaano katagal sa palagay mo ang media ng balita ay maaaring patuloy na magbayad ng pansin sa iyo at magulat tungkol sa iyo? Ako ang nagmamay-ari ng ganap na nagko-control na stake sa Jinxiu Group, masasabi ko sa iyo na kahit sa loob ng isang buwan, ako, si Su Qingzhou, ay kakayanin ko ito, mawawalan ako ng bilyon-bilyon, o kahit ang capital chain ay masisira, pero ano? Kahit nalugi ako, mas mayaman pa rin ako sa iyo. Ang aking buhay ay hindi nasa ilalim ng anumang presyon sa lahat, ang kumita ng pera ay kasing dali ng inuming tubig para sa akin, ang malaking bagay ay isang pagbabalik. Ikaw naman. Kung walang proteksyon sa init ng media, pagkatapos na walang pumapansin sa iyo, sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ng JAG Alliance? Sa tingin mo, patuloy ka bang paprotektahan ng taong ginamit ka laban sa amin? Huwag kang tanga, pakailang nila na gamitin ka para kasuklam-suklam tayo, sangla ka lang sa plano nila, mawawala ka pagkatapos mong gamitin. Sa oras na iyon, makikita na lamang ng mga mamamayan na may bangkay ng lalaki na lumulutang sa ilog. Kung sino ang taong ito? Sa tingin mo ba ay may pakialam ang lahat? Namutla si Chen Shuyuan at napalunok, ikaw. Hindi mo ako kailangang takutin. Ako, Su. Hindi nag-abala si Qingzhou na makinig sa kanyang kalokohan, at nagpatuloy, kanina lang tinanong kita kung bakit gusto ng publiko na manood ng negatibong balita tungkol sa mayayaman. Ay talagang napakasimple, hindi dahil sa kung gaano kalaki ang tunay na kahulugan ng hustisya, ngunit dahil lamang sa selos sa kanilang mga puso. Isang inferiority complex na ayaw mong aminin. Ang mga taong nagsasabing hindi nila kailangan ng maraming pera, sapat lang para magamit ito, dahil lang sa kakaunting kakayahan nila. O, wala silang pagkakataong kumita ng pera. Maaari lamang nilang gamitin ang maasim na kaisipan ng ubas para isipin na ang mga mayayaman na iyon ay hindi gaanong namumuhay. Maya-maya ay matatapos din sila. Hindi mo ba naisip na ito ay nakakatawa? Ngayon na, pag-isipan natin kung ano ang susunod na mangyayari mula sa isang mature, adulto na pananaw. Hindi ka mahirap, ang iyong bahay, kotse at mga antik ay umabot sa humigit kumulang 20 milyong asset. Hindi ka nga mahirap, ngunit ang 3 milyon na pera ay hindi basurang papel para sa iyo. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon para patuloy kang inggitan ng iyong mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay mula ngayon. Isang pagkakataon para sa iyo na bumili ng Porsche bilang regalo sa pagtatapos para sa iyong anak na babae na nasa mataas na paaralan sa Magnesio,
at bigyan ng iyong dating asawa ng isang diamante na kwintas upang iligtas ang iyong kasal. Naniniwala ako na mas makabuluhan ito sa iyo kaysa sa paghahanap ng lumulutang na bangkay sa ilog. Ibinuka ni Chen Shuyuan ang kanyang bibig, hindi makapagbitaw ng salita, bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Tahimik na tumingin sa kanya si Su Qingzhou saglit, pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Okay, tapos na akong magsalita, 3 milyon, ang huling presyo. Limitado ang oras ko, bumibilang lang ako hanggang 5, at hindi ko nahihintayin na mag-expire ito." Isa, deal. Halos sumigaw si Chen Shuyuan ng dalawang salita. Sina Chenya at Sun Yu sa gilid ay parehong kinuyam ang kanilang mga kamao sa tuwa. Medyo emosyonal si Ye Fan, tinitingnan ang babaeng may komplikadong mga mata, hindi pa rin niya mahulaan, Suching ano ang iniisip ni Zhu sa kanyang puso, kung aling mga salita ang totoo, at alin ang mali. Tumango si Su Qingzhou, at sinabi kay Chenya, na nasa tabi niya, kukumpletuhin ko ang pagpirma ngayon, at hayaan silang magsimulang magtrabaho ng mabilis, ang pagkaantala ay matagal na. Oo, President Su. Nagmamadaling kinuha ni Chenya ang mga dokumento sa kanyang bag. Su Qingzhou. Lumakad sa labas ng silid ng araw, at nang makarating siya sa pintuan, lumingon siya at itinuro ang itim na porselana na kaldero kung saan nakalagay. Ang mga isda, gusto ko yan, at makikita ko itong lumabas bukas ng umaga. Sa opisina ko, okay ka lang. Si Chen Shuyuan ay natangay ng nagyayelong tingin ng babae, at nanginginig sa takot. Mabilis siyang tumango at sinabing, hindi. Walang problema, ihahatid ko ito sa iyo ng personal. Ang grupo. Mabilis na umalis sa bakuran, at nang sila ay lumabas, si Sun Yu ay nasa sabik sinabi niya ng may paghanga, tulad ng inaasahan kay Miss Su, ang tatay ko ay mag-aalala, malulutas mo ito kaagad. Ngayon ay makatitiyak ka na. Young Master Sun, hindi ka makakapag-relax hanggat hindi nakikita ang nanggugulo sa likod mo, mahinahong sabi ni Su Qingzhou. Naiintindihan ko na sa sandaling matapos ang demolisyon, agad naming ita-target si Chen Shuyuan upang malaman kung sino ang nakahanap sa kanya, at sasabihin namin sa iyo, Pangulong Su, sa sandaling may anumang balita, sabi ni Sun Yu. Huwag kalimutan, hayaan siyang tanggihan ang koneksyon ng Blue Moon Group sa iyong Jag Alliance, sabi ni Su Qingzhou. Nakangiting sinabi ni Sun Yu, hanggat pumirma siya at nagsimulang magtrabaho, ito ay isang maliit na bagay. Sumulat lamang ng ilang mga ulat at sabihin na nagkalat siya ng mga chismis para sa pakikipag-ayos ng mga presyo, ayos lang. Nalutas ang usapin, at gabi na. Si Ye Fan ang nagmaneho ng kotse at bumalik muna sa kumpanya kasama sina Su Qingzhou at Chenya. Pagkatapos hilingin ni Su Qingzhou kay Chenya na umalis sa trabaho, bumalik siya sa opisina. Nagtataka si Ye Fan kung bakit hindi bumaba sa trabaho ang babae, kaya sumunod siya, nalaman lang na naghihintay na si Helena sa opisina, kasama si Feng Yueying. Chapter 0634 Ano ang problema? 0634. Mr. Ye, ikinagagalak kitang makitang muli. Ginawa ni Helena ang ginagawa ng mga lokal at hindi tinawag si Ye Fan sa ibang mga pangalan. Naalala lang ni Ye Fan na kinuha ni Su Qingzhou ang babaeng mersenaryong ito, at nakangiting sinabi, nakarating ka na para magtrabaho dito. Walang kwenta, ngayon lang ako pumunta dito, at may nangyari, hiniling ako ni Miss Su na sumama kay Miss Feng. Pumunta ka at mag-imbestiga, sabi ni Helena. Tumingin si Ye Fan kay Feng Yueying, ano ang susuriin mo? Tila hindi maginhawang sabihin si Feng Yueying, at sinabing may komplikadong ekspresyon, dapat mong tanungin si Pangulong Su. Gumamit si Su Qingzhou ng tablet computer, tumingin sa ulat na ibinigay sa kanya ni Helena, at sinabing, okay, ako na ang bahala sa susunod na bagay, Helena, ano ang pakiramdam mo tungkol sa pakikipagtulungan kay Vice President Feng? Tumingin si Helena kay Feng Yueying, gustong-gusto ko si Miss Feng, ang cute niyang tingnan. Ah, ako. Medyo nahiya si Feng Yueying nang may nagsabing, cute, sa unang pagkakataon, pero, salamat pa rin. Muling tinanong ni Su Qingzhou si Feng Yueying, ate, ano ang tingin mo kay Helena? Magkasundo ba kayo? Tumango si Feng Yueying, maraming alam si Helena, at marami akong matututunan sa kanya. Madali itong kausap. Si Ye Fan, na nasa gilid, ay bamulong sa kanyang puso na ang isang sanay na babaeng mersenaryong tulad ni Helena, tulad ng isang Hanyango, ay dapat na napakahusay na makipag-usap sa mga tao at mga multo. Mabuti yan, si Helena ang aking magiging espesyal na katulong at aasikasuhin ang ilang mga panlabas na gawain ng kumpanya, ngunit kagagaling lang niya sa Zia Country at hindi pamilyar sa kanyang buhay. Sana ay madala mo siya. Sabi ni Su Qingzhou. Nagtaka si Feng Yueying, kukunin ko siya. Paano? Di ba sa isang malaking villa kamakailan lang ay tumira si senior sister, pwede bang tumira si Helena sa iyo pansamantala para mapangalagaan niya ang kanyang buhay? Tanong ni Su Qingzhou. Natigilan si Feng Yueying saglit, at tumingin kay Ye Fan na may nahihiyang ekspresyon. Hiniling ni Ye Fan ang bahay na iyon mula kay Chu Yunyao at ibinigay ito sa kanya. Malinaw na alam ni Su Qingzhou ang tungkol dito.
Sa sitwasyong ito, walang masabi si Feng Yueying para tumanggi, hindi banggitin na talagang gusto niyang makitungo kay Helena. Sige, dadalhin ko si Helena sa pwesto ko ngayon. Agad ding sumang-ayon si Helena, Miss Su, ang ganda ng arrangement mo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ngayon ay mabuti, pumunta sa lugar ni Feng Yueying sa hinaharap, at mayroong isang Helena bilang isang bumbilya. Bagamat hindi ito mapipigilan sa kanilang paggawa, nangangahulugan ito na alam ni Su Qingzhou ang lahat tungkol sa pagpunta sa lugar ni Feng Yueying. With this move, masasabi ko lang na maayos itong nilero ng asawa ko. Tumingin si Su Qingzhou sa kanyang relo at sinabing, hindi pa masyadong maaga, napakahirap bumalik para kumain, mag-hotpot tayo, gayon paman, kailangan nating magpahangin kay Helena. Bihira lang na nag-alok si Su Qingzhou na kumain sa labas, at syempre hindi rin tumutol sina Ye Fan at Feng Yueying. Tinawag pala ni Ye Fan si Wu Yeshuo. Anyway, magkakilala na sila noon ni Helena, at baka magkatrabaho sila in the future. Sa hotpot restaurant, very harmonious din ang atmosphere. Ito ang unang pagkakataon na kumain ng hotpot si Helena. Sariwa ang pakiramdam niya at nagustuhan niya ang iba't ibang sangkap. Naramdaman ang ganap na kakaibang kapaligiran ng buhay mula sa nakaraang metal frenzy, dahan-daang tinanggal ang linya ng depensa ni Helena sa puso, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas sinsero. Nagtanong si Su Qingzhou, Helena, parang nalinlang pa rin ako. Saglit na natigilan si Helena, kumislap ang kanyang mga mata, at napangiti siya sa huli, pakiramdam ko ay niloko pa rin ako, ngunit napakasaya kung niloko ako. Salamat Miss Su sa pagsisinungaling sa akin. Hindi salamat. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang baso at hinawakan si Helena. Si Feng Yueying at Wu Yekang sa gilid ay hindi maintindihan ang kanilang sinasabi, kaya naiintindihan ni Ye Fan. Sa katunayan, sa utak ni Helena, napagtanto niya na matagal na niyang naisip na nang iligtas siya ni Su Qingzhou, talagang binalak ito ng hakbang-hakbang, na kunin siya para sa sarili niyang gamit. Gayunpaman, wala talagang mapupuntahan si Helena, at nadurog ang puso niya sa metal frenzy, kaya pinili pa rin niyang pumunta sa Huahay para hanapin si Su Qingzhou. Ngunit hanggang sa sandaling ito, naramdaman ang init ng pagmamahal ng tao at ang kagandahan ng kanyang bagong buhay, tunay bang tinanggap ni Helena ang kabaitan ni Su Qingzhou? Ginamit din ni Su Qingzhou ang katapatan na ito kapalit ng katapatan ni Helena, baka magkaroon ng tagihawat si Helena sa kanyang puso. Hindi maiwasan ni Ye Fan na makaramdam ng kaunting komplikado. Kung naisip na ni Su Qingzhou kung ano ang sasabihin niya tungkol sa hot pot meal ngayon noong mga araw ni Faguo, kung gayon ang lungsod ng kanyang asawa ay talagang kamangha-mangha. Matapos kainin ang mainit na kaldero, naunang umalis sina Helena at Feng Yueying, habang papunta si Wu Yezhen sa Zia Tea House. Mukhang maganda ang relasyon niya kay Ning Zimo kamakailan, at madalas siyang uminom ng tsaa at turuan si Ning Zimo ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Masayang-masaya rin si Ye Fan na maaaring magkaroon ng ibang buhay si Wu Yezhen. Pagkatapos ng lahat, ang isang batang babae sa kanyang maagang 20s, iniisip tungkol sa pagpatay ng mga tao sa buong araw, ay hindi isang problema. Habang pauwi, si Ye Fan ay patuloy na nag-iisip tungkol sa isang bagay, kaya hindi niya naiwasang tanungin si Su Qingzhou sa co-pilot, asawa, ano ang sinabi mo sa charity auction noong nakaraan, at ang sinabi mo kay Chen Shuyuan ngayon, aling oras ito totoo? Nilalaro ni Su Qingzhou ang kanyang telepono, itinaas ang kanyang ulo at kumurap, ano ang ibig mong sabihin? Huling beses sa auction, napakagaan mong kinuha ang pera, ngunit ngayon, ang iyong mga salita ay parang napakahalaga ng isang pera, iniisip ko, ano ang iyong saloobin sa pera? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Natahimik sandali si Su Qingzhou, at sinabing, ako ay isang negosyante. Lahat ng ginagawa ko ay para kumita ng pera. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito ang aking saloobin sa pera. Natigilan si Ye Fan, kung gayon. Ang sinabi mo sa huling auction, noong sinabi mong masaya ang gumastos ng pera. Hindi ka talaga maniniwala, no? Walang imak na umiling si Su Qingzhou, sa kabutihang palad, wala ka sa negosyo, kung hindi, tiyak na miserable ka. Hindi ba naniniwala ang ibang tao? Nagtatakang tanong ni Ye Fan. Ewan ko sa iba, pero hindi ako pinaniniwalaan ni Chu Yunyao. Sa tingin mo ba kapag sinabi niya na maganda ang pananalita ko, gagastos siya ng pera para purihin ako? Nagkakamali ka, hindi niya sinasadya iyon. Sabi ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay nahihiyang napakamot sa kanyang buhok, pakiramdam na siya ay niloko ng parehong babae. Tapos Mrs., nag-donate ka pa ng pera. Di ba 10 billion ang naibigay mo sa orphanage? Napabuntong hininga si Su Qingzhou, huwag ka nang magtanong, natural mong malalaman ang dahilan pagkatapos ng ilang sandali. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, at hindi naiwasang magtanong muli, kung gayon Mrs. Mas gusto mo ba ang pera? O mas gusto mo ba ako? Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, pagkatapos ay sumimangot, ako. Dapat sumagot na mas gusto kita. Tama. Natigilan si Ye Fan, at nang hina ang kanyang mga paa nang tumapak siya sa accelerator, huwag ka nang magsalita, naiintindihan ko. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng pahiwatig ng pagkakipot, siya ay sumandal at hinalikan ang mukha ni Ye Fan. Tanga, ayoko ng buhay ko para sa kapakanan mo, anong klaseng tanong ang itinatanong mo?
Chapter 0635 Talking Bad. 0635. Pakiramdam ni Yefan ay para siyang nakuryente, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid. Ngumiti siya at sinabing, asawa, kung sasabihin mo yan, parang kalokohan ang tanong ko. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, at patuloy na tumalikod at nagpadala ng mga mensahe sa kanyang mobile phone. Hindi napigilan ni Yefan na magtanong, asawa, nakikipag-chat ka pa ba kay Helena? Hindi, si Mumo, sabi ni Su Qingzhou. Anong nangyari sa babaeng iyon? Tanong ni Yefan. May napakalaking insidente sa kumpanya ko, at kumakalat ang balita. Nang makita niya ito, tinanong niya ako kung kumusta na ako, sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Yefan at hindi napigil ang matawa, natuto ang babaeng ito na magmalasakit sa iyong kapatid, at malamang na gusto niyang linlangan ang isang magandang kotse mula sa iyo upang magmaneho. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, at sinabi sa malalim na boses, siya ay kapatid ko, hindi mahalaga kung bigyan ko siya ng kotse at bahay. Maaari kong pag-usapan ang lahat maliban sa mga tao. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at mabilis na tumigil sa pagsasalita. Pag-uwi niya, bumalik si Yefan sa kanyang kwarto, kinuha ang kanyang mobile phone, at nakipagtelepono kay Chu Yunyao. Bakit mo ako tinatawagan ng sobrang late, para maantala ang beauty sleep ko? Humikab si Chu Yunyao at hindi nasisiyahang sinabi. Xiao Yaoyao, hiniling ko sa iyo na tulungan akong malaman kung sino ang nasa likod ng mga eksena, mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Tanong ni Yefan. Hindi niya maaaring ipaalam kay Su Qingzhou ang tungkol sa bagay na hiniling niya kay Chu Yunyao na imbestigahan, kung hindi ay kailangang magalit ang babae sa kanya. Gayunpaman, sa Huahai, o kahit sa Zia, ang pinakamalakas na tao na mag-iimbestiga sa ganitong uri ng bagay ay si Chu Yunyao. Ang isa ay ang kakayahan ng babae, at ang isa ay ang kanyang mga koneksyon. Hindi maaaring malayo si Yefan, at hayaan si Wu Yeshu at ang iba pa na umalis sa kanilang mga post upang mag-imbestiga. Kung may dumating para saktan ang kanyang mga babae sa oras na ito, hindi sulit ang pagkawala. Iyon lang. Pansamantala, nalaman ko lang na may kinalaman ito sa OG yun mula sa OG, sabi ni Chu Yunyao. OG yun. Naalala ni Yefan na nakilala niya ang lalaking iyon sa Fagwo, ngunit hindi niya inaasahan na magnanakaw pa rin siya, kaya natagpuan pa rin niya ito. Dahil nabigo ang negosasyon sa Europa, hindi nagpakasal si OG yun at ang kanyang kasintahan. Dapat ay inilagay siya ng pamilya O sa malamig na palasyo. Gayunpaman, ang kanyang katunggali, ang kanyang pinsan, ay biglang namatay, kaya nakuha niya ako ng pangalawang pagkakataon. Sa palagay ko alam ko na ang Jinxiu Group ay hindi mabibigo, at ang kanilang pamilyang O ay unti-unti pa ring bababa, kaya gusto kong gumamit ng ilang mga sideways na pamamaraan upang mapabagsak ang Jinxiu, sabi ni Chu Yunyao. Kakaibang sinabi ni Yefan, kung gayon, paano mo nasabing pansamantala ito? Gago ka, sa tingin mo ba makukuha ni OG yun ang bugging device na binuo ko? Bagamat may mga ari-arian ang pamilya nila o, mga negosyante lang sila. Gusto mo bang kumuha ng kagamitang pangmilitar? Posibleng. At si Ojion ay walang kakayahan na patayin ang kanyang pinsan. Maaaring may tumulong sa kanya sa likod niya. At ang taong iyon ang susi sa lahat ng ito. Napakamot ng ulo si Yefan, kung sasabihin mo yan, parang ito ang dahilan, sino ito? Bakit ka nagmamadali, tiyak na nakatanggap sila ng propesyonal na pagsasanay, at hindi nila malalaman sa ilang sandali, bigyan mo ako ng isang araw. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, gusto kong tulungan si Su Qing. Zhu, ano ang hinihiling mo? Napangiti si Yefan, Xiao Yaoyao, kapag natapos na ang bagay na ito, ano ang iyong mga kinakailangan? Banggitin mo lang ang mga ito, susubukan kong bigyan ka ng kasiyahan sa abot ng aking makakaya. Chu nang marinig ito ni Yunyao, sinabi niya, ito ang sinabi mo. Huwag kang matakot sa iyong asawa, at pagsisisihan mo ito. Paano ako? Isa akong gwapong lalaki, paano ako matatakot sa aking asawa? Nirerespeto ko lang. Respeto. Tumawa si Yefan. Hoy, mahinang bamantong hininga si Chu Yunyao, sa totoo lang, dapat kang matakot kay Su Qingzhou. Ang iyong asawa ay hindi isang babaeng dapat pakitunguhan. Ano man ang layunin, si OG yun at ang mga taong nasa likuran niya, nag-iisip tungkol sa isang bagay. Hanggat hindi sila gagamit ng puwersa laban kay Su Qingzhou, sa palagay ko ay hindi sila ang magiging kalaban ni Su Qingzhou sa huli. Ang presyo ng stock ng Jinxiu Group ay bumagsak ngayon, at ito ay pansamantala lamang. Sa pagkana ni Su Qingzhou, pagkatapos ng insidenteng ito, tinatayang kikita lang siya ng mas maraming benepisyo. Narinig ni Yefan na sinabi ito ni Chu Yunyao, noon lang niya naalala ang pag-uusap nila ni Su Qingzhou sa kotse ngayon. Siya ay nag-alinlangan at nagtanong, Xiao Yaoyao, noong huling sinabi mo na ang aking asawa ay nagbigay ng magandang talumpati sa charity auction, ano ang ibig mong sabihin? Nagtaka si Chu Yunyao, oo, syempre maganda ang ibig sabihin nito, ano pa ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na ang aking asawa ay may mabuting puso para sa kawanggawa, o ito ba ay mabuti para sa kanyang mapagbigay na saloobin sa pera? Tanong ni Yefan. Biglang humagalpak ng tawa si Chu Yunyao, Yefan, hindi mo ba ako niloloko, napakawalang muwang mo? Naniwala ka ba sa talumpati ni Su Qingzhou?
Ikaw Fan. Ngumiti ng mapait. Oo naman, tulad ng sinabi ni Su Qingzhou, hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Chu Yunyao. Wala sa dalawang babae ang nag-isip ng ganoon. Mukhang masyado akong walang muwang. Bum-ontong hininga si Ye Fan. Excusable, hindi ka naman businessman, at talagang iba ang thinking mode mo sa amin, sabi ni Chu Yunyao. At hindi lang ikaw, karamihan sa mga tao sa eksena ay naniwala kay Su Qing. Ang mga salita ni Zhu, lalo na yung mga madaling matuwa. Medyo naging komportable si Ye Fan nang marinig niya ito. Sa auction na iyon, naging matagumpay ang pagdedesisyon ni Su Qingzhou, at maayos ang pagkakaayos ng talumpati. Kung makukuha ko ang kung mag-donate ako ng 10 bilyon, tiyak na kailangan kong makipagkompetensya. Sayang at huli na ang hakbang. Nanghihinayang sabi ni Chu Yunyao. Nagtaka si Ye Fan, bakit mo gustong ibigay itong 10 bilyon? Bakit? Siyempre para kumita. Mahiwagang ngumiti si Chu Yunyao, hindi ba sinabi sa iyo ng asawa mo kung gaano karaming pera ang maibabalik niya sa kanya? Totoong sinabi ni Ye Fan. Hindi, sinabi lang niya na tulungan si Pangulong Lee na lumikha ng isang charity fund. Kaya niya, ungol ni Chu Yunyao. Sumimangot si Ye Fan, ibinigay niya ang pera kay Dean Lee, paano siya kumikita? Alam ba ni Dean Lee ang tungkol sa relasyon niyo ni Su Qingzhou? Tanong ni Chu Yunyao. Alam ko, anong meron? Naguguluhan si Ye Fan. Bakit ba ang dami mong tanong, hindi mo ba magagamit ang utak mo para mag-isip? Matutulog na ako, kaya tinatamad akong magpaliwanag sa iyo, baka isipin mong masama ang sinasabi ko tungkol sa mabuting asawa mo. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, ibinaba niya ang telepono. Nangangati ang puso ni Ye Fan. Ito ay may kaugnayan sa welfare home at Director Lee. Natural, gusto niyang malaman ang lahat tungkol dito. Gayunpaman, huli na ang lahat, malamang na natulog si Su Qingzhou pagkatapos ng isang abalang araw, nag-isip si Ye Fan, at maghihintay hanggang bukas ng umaga para tanungin ang babae. Lumipas ang gabi, at kinaumagahan, nang bumaba si Ye Fan, nakita niyang halos kainin na ni Su Qingzhou ang kanyang almusal. Miss, maaga ka ba ngayon? Gustong magtanong ni Ye Fan tungkol sa mga babae, ngunit mukhang lalabas na si Su Qingzhou. Well, magkakaroon ako ng morning meeting ngayon. Nagsimula na ang pagtatayo ng Ancient Yu Cultural City. Medyo marami na ang nangyayari. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig sa kalahati at bum-ontong hininga. Halika, pumunta tayo sa kumpanya at tanungin siya muli. Kabanata 0636 Maghanap ng isang doktor. 0636. Umupo si Ye Fan at kumain ng ilang kagat ng almusal. Nang makitang si Tia Jiang lamang ang naroon, ngunit si Tung Hozhen ay wala kahit saan, hindi niya maiwasang magtaka, saan nagpunta si Tung Hozhen. Mapait na ngumiti si Tita Jiang, tinulungan niya akong bumili ng mga labanos kahapon, at gusto ko ang mga ito ngayong umaga. Natuto akong gumawa ng mga atsara na may maasim na suka at labanos, ngunit noong hiniwa ko ang labanos, pinutol ko ang aking kamay, kaya gusto ko siyang bendahan, ngunit sinabi niya na hindi niya ito kailangan, kaya tumakbo siya sa itaas upang bendahe ang kanyang sarili. Siya ay napakasipag sa kanyang pag-aaral kamakailan. Alam ni Ye Fan na si Tung Hozhen ay nagsisikap na matutong gumawa ng mga gawaing bahay kamakailan. Oo, kaya sinasabi na likas na mabuti ang kalikasan ng tao, at hindi walang kabuluhan na pinatawad siya ng ginang, nakangiting sabi ni Tita Jiang. Sa oras na ito, si Tung Hozhen ay naglakad pababa, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda, at siya ay medyo mapatla. Madam, are you okay? Seryoso ba ang sugat? Tanong ni Tita Jiang. Umiling si Tung Hozhen na may komplikadong ekspresyon at pilit na ngumiti, ayos lang, tumigil na ang pagdurugo. Tiningnan ni Tita Jiang ang gasa sa kanyang mga daliri, nababalot lahat ng gasa, mukhang hindi malala ang sugat, huwag hawakan ang tubig nitong mga nakaraang araw. Well, Tita Jiang, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Ngumiti muli si Tung Hozhen kay Ye Fan bago umupo para kumain. Nang makita ang ekspresyon ni Tung Hozhen, palaging kakaiba ang nararamdaman ni Ye Fan, ngunit nahulaan niya na si Tung Hozhen ay sobrang takot din kapag siya ay nasugatan, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos kumain, nagmamadaling nagmaneho si Ye Fan papunta sa kumpanya. Sumakay ako ng elevator papunta sa floor ng chairman's office. Paglabas ko ay nakita ko si Jiang Chao at isa pang lalaking security guard na papalabas ng opisina. Kuya Fan, nandito ka na. Masigasig na bati ni Jiang Chao. Nakangiting tanong ni Ye Fan, pumunta din kayo sa morning meeting sa umaga. Kuya Fan, huwag mo kaming pagtawanan. Sa level namin, masyadong mababa ang pagpunta sa opisina ng chairman para magbuhos ng tsaa. Ganito, isang tao ang nagbigay ng antik sa chairman. Napakaganda ng malaking palanggana ng porselana. Inilipat namin ito para sa chairman. Ang ibang tao ay natatakot na mahulog at kumatok, at silang dalawa ay nakasiguro. Biglang napagtanto ni Ye Fan na si Chen Shuyuan ang naghatid ng mga bagay gaya ng ipinangako. Tila talagang natakot si Su Qingzhou. Kuya Fan, hinahanap mo ba ang chairman? Tanong ni Jiang Chao. Tumango si Ye Fan, magtanong ka. As expected of Brother Fan, masyado kaming casual sa chairman, pumunta ka dito sa oras na sabihin mo, naiingit ako. Nagpatuloy si Jiang Chao sa pambabala sandali.
Itinaboy ni Ye Fan ang nambobola at pumasok sa opisina ni Su Qingzhou. Pagkapasok niya, nakita niya si Su Qingzhou na nakatayo sa coffee table sa gitna, nakatingin sa porcelain basin na nakalagay dito. Ang babae ay nakasuot ng puting stripe na sweater at itim na slim na pantalon, at siya ay slim sa opisina na nakainit. Nang makita si Ye Fan na papasok, si Su Qingzhou ay ngumiti ng matamis, tulad ng isang namumulaklak na narcissus, sariwa at pino. Miss, maganda ang mood ko. Nakita ni Ye Fan na masaya ang babae, at masaya rin siya, tapos na ang morning meeting. Naging maayos naman, hindi nagtagal na tapos, anyway, ipapaliwanag na ang mga task na itatalaga, kaya naman nila, it's time to check it out. Itinuro ni Su Qingzhou ang palayok ng porselana, itong Chen Shuyuan ay kawili-wili. Sabihin sa kanya na gusto ko ang palayok na ito, at magiging maayos siya. Ipapadala niya sa akin ang lahat ng maliliit na bato sa loob nito at isang pool ng gold pies. Tiningnan ito ni Ye Fan at nakitang may mga gold pies talaga sa loob nito. Ngumiti siya at sinabing, hindi maganda iyan. Wala kang anumang ornamental na hayop sa opisina mo. Hayaan mo lang si Chenya na magtapon ng isda. Well, tama, hiniling ko kay Chenya na tulungan akong itaas ito. Agad na nagtanong si Su Qingzhou, bakit mo ako hinahanap? Noong lumabas ka sa umaga, parang may gagawin ka. Magsasalita na sana si Ye Fan, ngunit may narinig siyang tao sa pintuan. Sing sing. President Su, hinihiling ni Kui Hangxia na makita ka, sabi ni Chenya sa labas. Natigilan si Ye Fan. Nabalitaan niya ang nangyari kahapon. Paano napunta sa pinto ang makapangyarihang deputy director ng istasyon ng TV sa sarili niyang inisyatiba? Hindi nagulat si Su Qingzhou at sinabing, hayaan mo siyang umakyat. Nang dumating si Kui Hangxia, ang mga gawain ni Ye Fan ay kailangang ihinto ng ilang sandali. Curious din siya sa sitwasyon. Nang makitang hindi siya itinaboy ni Su Qingzhou, umupo siya sa sofa at hinintay na dumating si Kui Hangxia. Hindi nagtagal, pumasok si Kui Hangxia sa pinto. Ang medyo may edad na babae na nakaitim na Amerikana ay mukhang haggard, na parabang hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi. Duguan ang mga mata niya. Pagkapasok niya sa pinto, nagngangalit siya nang makita niya si Su Qingzhou, at sinabing, Su Qingzhou, napakasama mo. Sumimangot si Ye Fan, ano ang sitwasyon? At si Su Qingzhou ay naupo na sa upuan ng amo, tinitingnan si Kui Hangxia ng mahinahon, at walang balak na anyayahan siyang umupo. MS, Kui, pinuntahan mo ba ako para lang pag-alitan ako? Humigop ng kape si Su Qingzhou. Biglang kinuha ni Kui Hangxia ang isang piraso ng kanyang credit card mula sa kanyang bag at inihampas ito sa mesa ni Su Qingzhou. Ang aking credit card mula sa Huaxiang Bank ay na-freeze sa hindi malamang dahilan mula noong ako ay umalis sa trabaho kahapon. Tumawag ako sa bangko at sinabi na ako ay pinaghihinalaang nag-cash out at na ako ay may masamang record. Ito ay isang gawa-gawa. Tumango si Su Qingzhou. Nang hihinayang, ikinalulungkot ko ang bagay na ito. Bagamat isa akong shareholder ng Huaxiang Bank, hindi ako direktang kasangkot sa pamamahala. Kaya, pumunta ang asawa ko sa David Golf Club kahapon, at sinabi niya na ang kanyang miyembro ang kanyang pagkakakilanlan ay nakansela, at sa harap ng napakaraming malalaking tao sa mundo ng negosyo, sinabi niya na hindi siya kwalipikadong pumasok sa stadium. Naglakas loob kang sabihin na wala itong kinalaman sa iyo. Tanong ni Kui Hangxia. Mukhang nagulat si Su Qingzhou, ang David Golf Club ay may limitadong bilang ng mga tauhan, at patuloy nila akong iniimbitahan na sumali, ngunit ako ay abala at palaging tumatanggi. Ako, nagkataon lang na masama ang loob ko kahapon, kaya gusto kong maglaro ng ilang round ng golf. No thinking of it, pinisil mo lang ang pwesto ng asawa mo, sorry, hindi ko talaga inaasahan. Alam kong galit ka sa akin, pero may kinalaman ka sa akin, ano ang pakikitungo sa asawa ko? Hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ng Jinxiu Group, sa tingin mo ba nakakamangha ka sa pagpapahiya sa kanya ng ganito? Kinilig si Kui Hangxia. Malamig na tiningnan siya ni Su Qingzhou, MS Kui, sabi ko, aksidente lang ito. Aksidente. Humph. Su Qingzhou, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo ng ganito? Huwag mong kalimutan. Nasa kamay mo pa rin ang impormasyon ng iyong ina. Ako. Bago pa matapos magsalita si Kui Hangxia, may tumawag sa kanyang cellphone. Kinuha ito ni Kui Hangxia at tiningnan. Pagkatapos mag-alinlangan, kinuha niya ito kaagad, at mas mahina ang boses niya. Anak, bakit mo tinatawag si nanay ngayon? Dapat ka bang maghapunan sa magnesium? Dahil dito, nagmula ang isang nakakatakot na boses mula sa isang batang lalaki doon. Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang anak, namumula ang mukha ni Kui Hangxia, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Anak, ikaw, huwag kang kabahan, si nanay gagawa ng paraan. Una, hang up muna. Si nanay gagawa talaga ng paraan para matulungan ka. Matapos ibaba ni Kui Hangxia ang telepono, huminga siya ng ilang malalim at tumingin sa kalmadong mukha ni Su Qingzhou ay may bakas ng takot sa kanyang mga mata. MS Kui, ang pangit mo, hindi ka ba comfortable? May infirmary ang company natin, gusto mo bang humanap ng doktor para matingnan ka? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou.
Ikaw, isa kang babae na mukhang engkanto, ngunit hindi ko inasahan na ikaw pala ang puso ng ahas, nagnagat ang ngipin ni Kui Hangxia. Kabanata 0637 kapag ikaw ay isang papuri. 0637. Bahagyang tumaas ang kilay ni Su Qingzhou, Ms. Kui, pinupuri mo ba ako sa pagiging maganda ko? O hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Huwag kang magpanggap. Saway ni Kui Hangxia, scholarship ng anak ko sa Magnesium Berkeley University kanina lang. Kinansela ng school. At nakialam din ang mga pulis sa investigasyon, sinabing drug addict ang anak ko sa school. You dare to say, this is such a coincidence. Talaga, labis din akong nalulungkot na marinig ang balitang ito, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Ha, nakakalungkot. Huwag mong isipin na hindi ko alam, wala kang binili sa school dyan, kaya nangyari ta. Ang away natin, bakit ko sasaktan ang anak ko? Kasuklam-suklam at walang hiya. Malakas na nagmura si Kui Hangxia. Si Ye Fan, na nakaupo sa sofa, ay medyo nagulat din. Hindi niya inaasahan na magsasagawa ng ganoong detalyadong investigasyon si Su Qingzhou sa pamilya ni Kui Hangxia sa maikling panahon. Bukod dito, tulad ng paghampas ng ahas at pagtama ng 7 pulgada, napakatumpak ng attack point ni Su Qingzhou. Napakahalaga ng mukha ng isang lalaki, akademiko ng bata at karanasan sa buhay. Kahit gaano kitiga si Kui Hangxia, babae pa rin siya. Kung wala ang suporta ng kanyang asawa at anak, wala siyang tiwala sa lahat. Kung wala ang pamilya niya, walang kwenta ang pagkuha niya ng pera. Napakaganda ng plano, ngunit hindi inaasahan ni Ye Fan na magiging napakadesidido ni Su Qingzhou sa paggawa ng ganoong bagay, na nagbigay kay Ye Fan ng kakaibang pakiramdam. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa upuan ng presidente sa sandaling ito, at ang batang babae na kumakain ng donut, na parang nagbago ang lahat maliban sa hitsura. Kahit pinaghihinalaan mo na ako ang may gawa nito, Ms. Kui, hinala mo lang yan. Kung walang ebidensya, masasabi kong naninira ka. Ibinuka ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay. Hinamplas ni Kui Hangxia ang mesa, sa tingin mo kaya mong takpan ang langit gamit ang isang kamay kung may pera ka. Kung hindi mo ititigil ang lahat ng ito at linisin ang pangalan ng anak ko, isa sa publiko ko ang lahat tungkol sa iyong asong ina. Su Qingzhou ang kanyang mukha ay naging malamig at nanlamig, at tinitigan niya ng diretso si Kui Hangxia. Ms. Kui, may ilang bagay na sa tingin ko ay maaari mong tingnan. Pagkatapos basahin, dapat mong isaalang-alang kung anong tono ang dapat mong gamitin para makipag-usap sa akin. Sabi ni Su Qingzhou. Umirap si Kui Hangxia, ano? Ilabas mo na lang. Kinansela mo ba ang membership ko, o may nangyari sa kumpanya ng asawa ko? Kung maglakas loob kang patuloy na manggulo, hahayaan kitang sundin ang nanay mo. Magkasama tayo, masisira tayo. Kinuha ni Su Qingzhou ang isang bag ng dokumento at itinapon ito sa harap ni Kui Hangxia. Makikita mo mismo, hindi ko alam, kung nagkamali ako. Ngunit, kung totoo ito, kailangan kong humanga na talagang romantiko kayong dalawa. Sabi ni Su Qingzhou. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kui Hangxia, kumurap ng ilang beses ang kanyang mga mata, kinuha niya ang bag ng dokumento, binuksan ito, at nakita ang isang tumpok ng mga larawan sa loob. Inilabas niya ang larawan sa loob at sinilip ito, at agad na nag-init ang mukha ni Kui Hangxia. Ang mga larawang ito ay kuha sa isang espesyal na club kung saan miyembro si Kui Hangxia at ang kanyang asawa. Mayroong lahat ng uri ng mga instrumento sa pagpapahirap sa club, ngunit ang mga ito ay hindi ginagamit upang tanungin ang mga bilanggo, ngunit para sa ilang mga espesyal na libangan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Nagsusuot si Kui Hangxia ng maiinit na damit. Kahit na siya ay hindi bata, siya ay napaka-ito ay hindi napigilan, at ang kanyang asawa ay may iba't ibang mga larawan ng interogasyon na hubot-hubad. Sa kabuuan, ang mag-asawa ay nagkaroon ng kapanapanabik na oras sa paglalaro. Kapag ang mga larawang ito ay kumalat sa internet, walang duda. Tulad ng isang bomba, maaari nitong direktang pasabugan ng mag-asawa hanggang sa langit. Hindi. Imposible. Ganito. Paano ito? Ang mukha ni Kui Hangxia ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at gusto niyang pumunta sa ilalim ng mesa. Tumayo si Su Qingzhou, lumakad ng dahan-dahan sa gilid ni Kui Hangxia, at sinabing, ang ibig mong sabihin, ang club na ito ay ganap na confidential, at ang mga pag-iingat ay napakahusay, paano maaaring tumagas ang iyong impormasyon, at paano mo may pagkakanulo ang iyong impormasyon? Naguguluhan talaga si Kui Hangxia. Dapat mong malaman na ang pinakakritikal na problema sa ganitong uri ng club ay pagiging confidential. Ganap na protektahan ang privacy ng mga miyembro. Maniwala ka sa akin, walang ganap na sikreto sa mundong ito, at walang hindi tinatablan na mga pader. Ngayon ang panahon ng internet. Sa internet, wala. Lubos kang ligtas, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Nanghihina na ang mga binti ni Kui Hangxia, at bigla niyang sinimulan ang pagpunit ng mga larawan ng may lakas, na parang baliw na pinunit ang mga ito. Shut up! Fake ang lahat. Fake. Walang pakialam si Su Qingzhou, ito ay isang kopya lamang, gusto kong mag-print hanggat gusto ko, maaari mo itong punitin. Ngunit, Ms. Kui, may kailangan akong gawin. Sabihin sa iyo. Si Kui Hangxia ay lumuluha na, ang kanyang mga mata ay namumula,
ang kanyang buong katawan ay tumitibok, at sinabi niya, ikaw. Ano pa ang iyong ginawa? Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang malamig na mga mata, anak mo, hindi ko ito framed. Nagbebenta talaga siya ng droga sa Universidad ng Magnesium, ngunit hindi niya sinabi sa iyo iyon. Agad na naramdaman ni Kui Hangxia ang dilim sa kanyang mga mata at gumawa ng isang nakakagulat na hakbang. Kung hindi niya inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, mahimatay siya. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin, anak ko, napakabuti ng anak ko, hindi niya. Maniwala ka man o hindi. Tumingin si Su Qingzhou sa nasa table clock, sinabi, kung tatawag ako sa telepono sa loob ng 3 oras, maaaring ihinto ng pulis ang investigasyon, at magiging ligtas ang iyong anak, syempre. Sinasabi ko lang na posible. Ms. Kui, alam mo rin na ang bagong bansang Magnesio ay nanunungkulan. Ang presidente ng aking bansa ay hindi masyadong pala kaibigan sa mga internasyonal na mag-aaral, parang wala kang kakilalang abogado doon. Ang mga mata ni Kui Hangxia ay puno ng kawalan ng pag-asa, na may luha sa kanyang mga mata, tinakpan niya ang kanyang mukha sa luha, at umiyak, ikaw. Ikaw ang diablo. Su Qingzhou. Ikaw ang diablo. Kukunin ko na parang pinupuri mo ako. Kinuha ni Su Qingzhou ang isang kasunduan mula sa isang folder at inilagay ito sa harap ni Kui Hangxia. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito sa pagiging confidential, malamang na nangangahulugan ito na aaminin mo na may pagkakamali sa naunang balita, na ang mga salita ni Zhang Tao ay puro kalokohan, at opisyal kang hihingi ng tawad sa akin at sa Jinxiu Group, syempre. Ano ang dapat kong gawin? Oo, nasa kasunduan ang lahat, huwag mong subukang samantalahin iyon. Naglagay si Su Qingzhou ng panulat sa harap ni Kui Hangxia, Ms. Kui, mayroon ka pang 2 oras at 59 na minuto para pag-isipan kung pipirmahan ang kasunduang ito. Huminga ng malalim si Kui Hangxia, tumingin kay Su Qingzhou sa takot at pag-aatubili, hinawakan ang panulat, at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kasunduan na may nakakahiyang ekspresyon. Bitawan nila agad ang anak ko. Sabi ni Kui Hangxia. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niyang tumalikod si Su Qingzhou at itinaas ang kanyang kamay para sampal. Bitik. Si Kui Hangxia ay direktang sinampal ng sampal na ito, at bumagsak siya sa lupa, bumulwak ang dugo, at maging ang kanyang mga ngipin ay naramdamang lumuwag. Si Su Qingzhou ay mukhang walang pakialam, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kay Zuanding, at tumingin siya kay Kui Hangxia. Ang aking ina ay hindi ang uri ng babae na sinabi mo. Kung maglakas loob kang ay parinig sa akin na pinapahiya mo siya, mawawala na kita sa mundo. Kabanata 0638 Ako ang may hawak. 0638 Kui Hangxia. Tinakpan ang kanyang mukha, at natigilan sa sampal, at tumingin kay Su Qingzhou na tulala. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hindi maisip na presyon, ang mga mata ni Su Qingzhou ay parang matalim na kutsilyo, tutusukan nito ang buong puso niya. Nakaupo si Ye Fan sa sofa, at nang makita niya ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla. Ngayong umaga, medyo malaki ang epektong dulot sa kanya ni Su Qingzhou. Hindi niya akalain na ang Su Qingzhou ay sumabog na parang pagsabog ng bulkan, tulad ng isang kulog. Noong una ay inakala ni Ye Fan na pagkatapos ng higit sa kalahating taon na magkasundo, mayroon na siyang pangunahing kaalaman sa kung anong uri ng babae ang kanyang asawa, ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Ye Fan na malayo pa rin siya. Gayunpaman, ang Su Qingzhou sa kanyang harapan ay nagpakita sa kanya ng mas maliwanag na pag-asa. Ang pag-asa na muling makapasok sa Ghost Valley. Marahil, isang araw sa hinaharap, talagang makakaasa si Su Qingzhou sa kanyang sarili na bawiin ang pag-aari ng pamilya Su. Sa puso ni Ye Fan, may halo-halong damdamin. Kung mas makapangyarihan ang isang babae, mas mababa ang tulong na maibibigay niya sa kanya. Gayunpaman, ito ay dapat na isang magandang bagay na ang kanyang asawa ay maaaring maprotektahan siya. Kaya naman, si Ye Fan ay masyadong gusot. Si Kui Hangxia ay nanginginig at bumangon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot, talagang natatakot siya, hindi man lang siya ng ahas na tingnan ng diretsyo ang mga mata ni Su Qingzhou. Sa kabila ng lahat ng hinanakit at galit sa kanyang puso, nanginginig siya at hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Maaari kang pumunta. Kinuha ni Su Qingzhou ang non-disclosure agreement at malamig na sinabi. Tumango si Kui Hangxia, tumalikod at naglakad ng ilang hakbang. Kung tutusin, hindi na siya nakapagpigil. Lumingon siya at nagtanong sa mahinang boses, Su. Director Su, tatawag ka ba? Hayaan mo silang umalis sa anak ko. Siya ay higit na nag-aalala, pagkatapos ng lahat, ito ay anak ng Magnesium. Gayunpaman, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at mahinang nagsabi, kahit na hindi ako tumawag, magiging maayos ang iyong anak, dahil hindi siya nakikitungo sa droga. Ano? Tapos sinabi mo lang. Nandyan ang mga pulis para imbestigahan ang anak mo, pero imbestigasyon lang. Sa lakas ng loob ng anak mo, nangangahas ba siyang magbenta ng droga? Ngumisi si Su Qingzhou. Namula ng husto ang mukha ni Kui Hangxia, at sa sobrang galit niya ay halos maisuka niya ang isang subaw ng dugo. Natigilan din si Ye Fan, noon lang niya nalaman na si Su Qingzhou ang gumawa ng kwento ng pagtutulak ng droga ng anak ni Kui Hangxia.
Una, sa pamamagitan ng pagyayelo sa bank card, pagkansela sa pagiging miyembro ng golf club ng kanyang asawa, at pagnanakaw ng mga larawan mula sa espesyal na sex club, naramdaman ni Kui Hangxie na si Su Qingzhou ay makapangyarihan sa lahat, at lahat ito ay batay sa totoong ebidensya. Matapos siyang takutin ni Kui Hangxie, at pagkatapos ay gumawa ng ilusyon na ang kanyang anak ay nagbebenta ng droga sa magnesium, natural na naisip ni Kui Hangxie na totoo ito, at agad itong pinirmahan. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Kui Hangxie ay pinaglaruan ni Su Qingzhou. Mula sa pagpasok niya sa opisina, ang lahat ay pinlano ni Su Qingzhou. Alam kong galit ka, galit na galit, kung bibigyan mo ako ng baril, baka barilin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Pero, dapat alam mo kung ano ang tamang paraan para gawin ito, di ba? Su. Umupo si Qingzhou at mahinahong sinabi. Mahigpit na kinagat ni Kui Hangxie ang kanyang mga ngipin, hindi mapigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Siya ay nasa industriya sa loob ng halos 30 taon, at hindi pa niya nakilala ang isang tao na labis na nagpasindek sa kanya. Ang pangunahing punto ay ito ay isang batang babae sa kanyang 20s. Director Su. Kinuha ko na talaga. Ngumiti si Kui Hangxie, mas nakakatawa kaysa sa pag-iyak. Inayos ni Su Qingzhou ang impormasyon at sinabing, wala nang iba, maaari kang pumunta. Okay. Si Kui Hangxie ay awkward na lumingon, ang kanyang figure ay puno ng kalungkutan. Oh, may isa pa, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at sinabing, hayaan ang iyong asawa na pumunta sa David Golf Club sa susunod na linggo. Mukhang may problema sila sa system at hindi sinasadyang natanggal ang impormasyon ng iyong asawa. Dapat pa rin akong maging miyembro doon. Ang mga mata ni Kui Hangxie Dapat pa rin akong maging miyembro doon. Ang mga mata ni Kui Hangxie ay nagpakita ng bahagyang ningning, ngunit pagkatapos, sa pagtingin sa perpektong mukha ni Su Qingzhou, ang pares ng mga mata na iyon na tila natagos ang lahat kanina, nakaramdam muli siya ng matinding takot. Naayos na ng babaeng ito ang lahat, maging ang mga gawain ng kanyang asawa sa club, naayos na niya ang lahat, sigurado siya, at darating para pipirmahan ang kasunduan ngayon. Huwag mag-alala, hanggat ang lahat ng mga follow-up na balita at opinyon ng publiko ay nakatuon ayon sa aming kasunduan, walang makakaalala sa nangyari sa pagitan mo at ng iyong asawa. Sabi ni Su Qingzhou. Salamat. Salamat Sudong. Si Kui Hangxie ay ganap na nagbitiw, at ang salamat na ito ay naging dahilan upang isuko niya ang lahat ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Tahimik na tumalikod si Kui Hangxie at umalis, at muling tumahimik ang opisina. Nakita ni Su Qingzhou na si Ye Fan ay nakaupo roon ng walang sinasabi, at ngumiti kay Tian Tian, ano ang nangyayari sa iyo, ang tingin sa aking mga mata ay tila kakaiba. Napangiti si Ye Fan na may emosyon, tumayo at nagsabi, hindi ko lang inaasahan na ang aking asawa, ang iyong mga pamamaraan ay mas matalino kaysa sa naisip ko. Mahusay lang si Helena, at hindi ko inaasahan na ang isang A-level na organisasyon ng mga mersenaryo ng ganitong uri ay napakalakas na mas malakas sila kaysa sa mga elite sa ordinaryong lipunan. Sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, asawa, huwag mong isipin na ang bawat miyembro ng A-level na organisasyon ay napakalakas. Si Helena ang pangunahing miyembro ng Metal Frenzy sa simula, at ang kanyang katayuan sa unyon ay pangalawa lamang kay Gonzales. Siyempre siya ang pangkalahatang kalidad ay napakataas, at kung lumipat ka sa isang ordinaryong A-level na miyembro ng organisasyon, hindi ito magiging napakadaling gamitin. Masayang sinabi ni Su Qingzhou, kaya, kumita ako, at ang pag-recruit kay Helena ay makakatulong sa akin ng malaki sa hinaharap. Tumango si Ye Fan, at magtatanong na sana tungkol sa Ivy Foundation nang marinig niyang nagriring ang telepono sa desk ni Su Qingzhou. Nalaman ni Su Qingzhou na ito ay isang hindi pamilyar na numero, at pagkatapos mag-alinlangan, kinuha niya ito at tinanong, sino ang hinahanap mo? Hehe, dear schoolgirl, nakalimutan mo na ba ako kaagad? Isang malungkot na boses ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Ang tunog ng. Biglang nanliit ang mga mata ni Su Qingzhou, Teng Ziqiao. Bakit, nagulat ka ba nang marinig ang boses ko? Hindi mo ba naisip na patay na ako? Haha, sayang, matapang ako at maayos ang buhay ko. Sabi ni Teng Ziqiao na may kasamang ngiti. Narinig din ni Ye Fan ang boses sa telepono, lumubog ang kanyang mukha. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit makakakuha si Oh Ji-yoon ng kagamitang pangmilitar, kung magkakasama sina Teng Ziqiao at Oh Ji-yoon, magiging saysay ang lahat. Sa sandaling ito, nakatanggap din si Ye Fan ng WeChat message sa kanyang mobile phone, na ipinadala ni Chu Yunyao, at sumulat ng 3 salita, Teng Ziqiao. Mapait na ngumiti si Ye Fan, sa pagkakataong ito, bago niya siya mahanap, ang taong ito ay pumunta sa pinto sa sarili niyang inisyatiba. Kamakailan lang, niloloko mo ba ako? Halos napagtanto ni Su Qingzhou ang isang bagay. Bamantong hininga si Teng Ziqiao, ako ito, ngunit tulad ng inaasahan ko, ang antas ng kahirapan na ito ay hindi masyadong mahirap para sa iyo na malampasan. Kaya, Su Qingzhou, ang senior na ito ay nagdagdag ng bagong problema para sa iyo.
Maaari mong tingnan ang iyong mailbox. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Teng Ziqiao ang telepono. Kabanata 0639 Ilang kawili-wili. 0639. Mabilis na binuksan ni Su Qingzhou ang kanyang mailbox, ngunit wala siyang nakitang mga kaina-hinalang email dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naalala ni Su Qingzhou na noong nasa paaralan siya, gumamit siya ng email address, at tinatayang ipinadala pa rin ni Teng Ziqiao ang email na iyon. Matapos buksan ni Su Qingzhou ang mailbox mula sa kanyang mga araw ng pag-aaral, mayroong isang bagong email sa loob nito, at ang mailbox ng kabilang partido ay hindi nakikilala. Kinailangan ding hanggan ni Ye Fan itong si Teng Ziqiao, talagang malakas ang loob niya. Natatakot ako na alam din ni Teng Ziqiao na hindi niya kayang itago sa lahat ng oras, kaya nagkusa na lang siyang umatake. Lumapit si Ye Fan kay Su Qingzhou, tiningnan ang email sa mailbox ng babae, at sinabing, "Asawa, bakit hindi mo i-click ito?" Sumimangot si Su Qingzhou, "Natatakot akong may virus." Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung gusto ni Teng Ziqiao na gumamit ng cyber attack, hindi siya maglulunsad ng pag-atake mula sa iyo, ngunit dapat niyang ipadala ito sa ibang mga empleyado ng kumpanya. Hindi sila gaanong mapagbantay kaysa sa iyo at mas malamang na magtagumpay, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Dapat ay maayos ang email na ito. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, may katuturan din ito, kaya binuksan niya ang email. Nakita ko lang na may ilang litrato at isang talata ng text sa loob. Sa unang larawan, may isang matandang nasa 60s o 70s, kalahating puti ang buhok, maraming kulubot sa gilid ng mata, at maraming age spot sa mukha, nakasuot ng lumang brown na jacket, nakaupo sa upuan, nakatali. Parang nakoma ang matanda, nagangat ng ulo, at ang mga sumunod na larawan ay isang libro sa pagpaparehistro ng sambahayan, ID card at iba pang impormasyon tungkol sa lalaki. Zhou Xinjiang. Matapos basahin ni Su Qingzhou ang profile ng matandang lalaki na pinangalan ng Zhou, agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan, "Lolo. Lolo." Nagulat din si Ye Fan, "Asawa, lolo mo ba talaga ito?" Hindi pa nabalitaan ni Ye Fan ang tungkol sa mga kamag-anak ng ina ni Su Qingzhou, dahil matagal nang namatay ang ina ni Su Qingzhou, at hindi ito binanggit ng babae, kaya natural na hindi na magtatanong pa si Ye Fan. Hindi ako sigurado. Sinabi ng nanay ko na matagal nang namatay ang lolo at lola ko. Nag-isa siyang nagtatrabaho sa Huahay at nakilala ang tatay ko. Bata pa ako noon, kaya naniwala ako. Nagsinungaling kaya si nanay sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan, "Kung gayon, paano mo nalaman na itong si Zhou Xinjiang ay ang iyong lolo?" Dahil lang sa sinabi ni Teng Ziqiao. Hindi naman lalabas si Teng Ziqiao, siguradong natanggap niya ang balitang ito kay Zhang Tao, tutal kasama niya si Zhang Tao. Nagsama ang nanay ko. Napakalaki ng utang niya noon, malamang na gusto niyang kumuha ng pera mula sa pamilya ng aking ina, dahil alam niya ang impormasyon tungkol sa aking mga lolo't lola. Napaka-posible, sabi ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, kaya mas gugustuhin kung pagkatiwalaan ito kaysa hindi pagkatiwalaan. Kung ito talaga ang iyong asawa at lolo mo, malamang na ito lang ang iyong kamag-anak at nakatatanda. Ikinuyom ng mahigpit ni Su Qingzhou ang kanyang pink na kamao, "Halos hindi sinabi sa akin ng nanay ko ang tungkol sa lolo't lola ko, sinabi niyang patay na silang lahat. Hindi ko akalain na makikita ko silang muli, hindi ko inaasahan. Hindi ko pa kaya. Siguraduhin mong totoo ito, Mrs., huwag kang masyadong excited," payo ni Ye Fan. Hindi. May kumikinang sa mga mata ni Su Qingzhou, nakikita ko na siya ang dapat kong maging lolo. Bagamat matanda na siya, ang mga tampok ng mukha niya ay halos kapareho ng ina na natatandaan ko. Talagang hindi sila basta-bastang taong magpanggap. Kinamot ni Ye Fan ang kanyang buhok, medyo mahirap itong hawakan. Kung ito ang lolo ni Su Qingzhou, hindi makatwiran na huwag pansinin ang buhay o kamatayan ng matanda. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Su Qingzhou, halatang masaya at natatakot siya. Siyempre, tuwang-tuwa siya sa hitsura ng isang kamag-anak na napakalapit sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling magkita sila, ang kanilang mga kamag-anak ay kinidnap, o dahil sa kanya. Sa kanyang email, hiniling niya sa iyo na pumunta sa Haidong Development Zone ng mag-isa bago mag-alas 12 ng tanghali. Kung hihilingin ko kay Chuer na sundan ka ng palihim, ang kanyang mga salita ay hindi dapat matuklasan, sabi ni Ye Fan. Gayunpaman, kung may masusumpungang kasama ko, ang aking lolo ay papatayin kaagad, hindi ko kayang makipagsapalaran, umiling si Su Qingzhou. Bagamat naramdaman ni Ye Fan na sa kakayahan ni Teng Ziqiao, hindi niya dapat makita ang pagsunod ni Wu Yeshu, ngunit dahil tumanggi si Su Qingzhou, hindi niya mapipilit si Wu Yeshu na pumunta doon. "Okay, Mrs., bigyan mo ako ng isang oras para maghanda, at maaari kang umalis sa loob ng isang oras," sabi ni Ye Fan. Saglit na naguluhan si Su Qingzhou, "Ikaw. Anong gagawin mo?" "Mag-set up ng isang battle plan, dapat kong protektahan ang iyong kaligtasan hanggat maaari," matigas na sabi ni Ye Fan. Bagamat hindi naiintindihan ni Su Qingzhou kung ano ang gagawin ni Ye Fan, masunurin siyang sumang-ayon. Makalipas ang isang oras at kalahati. Isang puting Mercedes-Benz AMG ang nagmamaneho sa labas ng isang pabrika sa Haidong Development Zone.
Bumaba si Su Qingzu sa kotse at tumingin sa harapan ng pabrika. Ang mga letrang nakalagay doon ay lahat natanggal. Sa maikling panahon, tila sarado ang pabrika. Maraming mga manggagawa ang hindi na bumalik mula sa ibang mga lugar, at ang development zone ay masyadong desyerto. Pumasok si Su Qingzu sa isang workshop ng pabrika. Pagkapasok niya ay nakita niya ang isang matandang nakatali sa isang upuan sa hindi kalayuan. Si Zhou Xinjiang iyon. Nagising din si Zhou Xinjiang sa sandaling ito. Nang makita si Su Qingzu na naglalakad papasok, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang bahagyang maulap na mga mata. Kailan, Wenli? Tila napagtanto niya na hindi ito maaaring sa kanya. Anak, sumimangot siya at sinabing, ikaw, anak ka ni Wenli. Matapos marinig ni Su Qingzu ang mga salitang ito, nawala ang tanging bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang puso. Lolo, ako, ililigtas kita. Pinigilan ni Su Qingzu ang kanyang matinding emosyon at gustong tumakbo para pakawalan si Zhou Xinjiang. Gayunpaman, isang sigaw ng espada ang nagmula sa gilid. Keng! Sword chilaslas sa lupa, gumawa ng isang puting marka. Nakita ko si Teng Ziqiao na hawak ang kanyang Silver Dragon Sword sa kanyang kamay at naglalakad palabas ng tambak ng mga paninda na may masamang ngiti. Mahal na Junior, mag-isa ka lang talaga dito, kailangan kong humanga sa katapangan mo. Tiningnan ni Su Qingzu ang mga puting marka sa lupa, ang kanyang mga pilak ng ngipin ay nag-igting, Teng Ziqiao, ano ang iniisip mo? Dumating na ako, upang ayusin ang hinaing, mahahanap mo lang ako at palayain ang aking lolo. Namumula ang mga mata ni Zhou Xinjiang, at umiling, hindi. Wala kang pakialam sa akin. Bata, tumakas ka. Baliw ang lalaking ito. Baliw ka. Sok. Kakaibang sabi ni Teng Ziqiao, ito ay isang nakaaantig na pagsasama-sama ng mga lolo't lola, hindi ko nakikita ang ganitong uri ng ugnayan sa pagitan ng mga kamag-anak. Oo nga pala. Malalim ang pakiramdam ko noon. Nakakalungkot na mahalin ang aking ama. Dahil sa asawa mong si Ye Fan, wala na ako ngayon. Base lang dito, sa tingin mo papakawalan ko ang lolo mo. Ang tanga kong Junior. Huminga ng malalim si Su Qingzu, at isang pagsabog ng nagyayelong nakakagalit na enerhiya ang kumalat sa kanyang mga kamay. Ang malamig na pagawaan ay tila mas malamig pa kaagad. Oh, interesting. Natutunan mo talaga ang mga internal na kasanayan. Kumunot ang noo ni Teng Ziqiao, tinuruan ka rin ni Ye Fan, tama. Kabanata 0640 Kotse. 0640. Nakita ni Zhou Xinjiang, na nakaupo sa upuan, ang eksenang ito, nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumingin siya kay Su Qingzu ng kakaiba. Ang nerbiyos ni Su Qingzu ay tensyonado, at hindi siya magpapanik kung hihilingin sa kanya na manloko sa kanyang kalaban sa mall, ngunit ito ang mundo ni Guwu, at siya ay isang rookie lamang. Bagamat nakakita na siya ng napakalaking eksena gaya ng SciTech Conference at naramdaman ang lakas ng mga maalamat na powerhouse, si Teng Ziqiao, na likas na perpekto sa kanyang harapan, ay hindi dapat banggitin. Gayunpaman, si Su Qingzu ay nasa nakuhang kaharian lamang, at malayo pa rin sa likas na kaharian. Ang pagharap kay Teng Ziqiao, syempre, ang presyon ay walang katapusan. Ano ba, parang kinakabahan ka? Buong pagmamalaking sinabi ni Teng Ziqiao, kinakabahan ka, natatakot ka, tama na, nang hindi ka sinusundan ng mabahong lalaki mo, hindi ko alam kung anong tiwala ang mayroon ka para maglakas loob kang tumabi sa akin. Dati. Napalunok si Su Qingzu sa kanyang lalamunan at sinabing, Teng Ziqiao, huwag kang mahuhumaling, bitawan mo ang aking lolo, maaari kitang palayain, gusto ka ni Ye Fan na patayin, at pipigilan kita, hanggat hindi mo kami guguluhin muli. Tumawa si Teng Ziqiao at sinabing, Su Qingzu, wala ka bang pag-iisip? Niloloko mo pa rin ba ako? Pinagmasdan ko ang lahat ng pagbabantay at nagpadala ako ng mga tao na sundan sila hanggang sa lahat. Pumunta ka ritong mag-isa, ibig sabihin. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hanggat mahuli kita, ano ang magagawa sa akin ng magaling mong asawang si Ye Fan? Halika, tingnan ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo sa iyong kay-abangan, isipin iligtas mo ang iyong lolo, sige. Kinagat ni Su Qingzu ang kanyang mga ngipin, inilabas ang lahat ng kanyang kasalukuyang cultivation, at sinampal si Teng Ziqiao ng kanyang palad. Isang Asher Blow na yelo lang ang nakita ko, na parang isang payat na ahas ng yelo, na nagmamadaling lumabas. Ang Silver Dragon Sword ni Teng Ziqiao ay may bulaklak ng espada, na humaharang sa nakagagalit na enerhiya. Gayunpaman, ang isang layer ng hamog na nagyelo ay agad na namuo sa Silver Dragon Sword. Kumunot ang noo ni Teng Ziqiao, nakakatuwa, napakalamig ng nakakagalit na enerhiyang ito, sayang. Masyadong mababaw ang cultivation mo, malayo ka pa kung gusto mo akong makitungo. Si Su Qingzu ay wala ring magawa ng ilang sandali, nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sa kasamaang palad, ang agwat sa pagitan ng mga cultivation base ng dalawa ay masyadong malaki. Bagamat mataas ang kalidad ng nakakainis na enerhiya, ang halaga ng kawalan ng kakayahan ay napakaliit. Okay, nandito ba ako para itali ka, o ibababa mo lang ang mga kamay mo? My dear Junior. Tiningnan ng masama ni Teng Ziqiao ang babae, kung hindi siya may kapansanan ngayon, gusto niyang sugurin si Su Qingzu humiliate.
Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang kamay, tumingin sa isang Cartier jewelry watch sa kanyang kamay, at biglang nakahinga ng maluwag. Malapit na, bulong ni Su Qingzhou. Mukhang naguguluhan si Teng Ziqiao, ano ang pinagsasabi mo? Nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng putok mula sa taas ng workshop. Ang kisame ay direktang nabasag ng isang puwersa, at isang figure ay patuloy na nahulog sa lupa. Ye Fan. Muling nagbago ang mukha ni Teng Ziqiao nang makita ang taong paparating, ito. Paano ito posible? Inalis ni Ye Fan ang alikabok sa kanyang katawan at ngumisi kay Teng Ziqiao, bakit? Sa tingin mo ba kung magpadala ka ng isang tao na tumitig sa lupa, hindi ako makakasunod? Nagpapaparatyot. Biglang nagising si Teng Ziqiao. Mahigit 1 oras lang ang nakalipas, ginamit ni Ye Fan ang pribadong jet ni Su Qingzhou, may dalang payong bag, at pumunta sa langit. Walang mga bag si Teng Ziqiao, at para makita kung may bumibiyahe kasama si Su Qingzhou, maaari lang siyang gumamit ng surveillance at artificial tracking. Hindi inisip ni Ye Fan na may makakasunod sa kanya, hindi pa banggitin ang tulong ng nanorobot ni Chu Yunyao, para makapagpahinga siya ng maluwag at hindi matakot na matuklasan. Kung si Teng Ziqiao ay dumating dito ng mas maaga, kung nalaman ni Teng Ziqiao na si Su Qingzhou ay wala dito, maaaring hindi siya nagpakita. Kaya, kung sakali, si Ye Fan ay nakipag-appointment pa rin kay Su Qingzhou at hiniling sa kanya na lumapit at antalahin ang oras. Tumingin si Ye Fan kay Zhou Xinjiang na nakaupo sa tabi niya, at nakangiting bumati, Lolo, hello, ako si Ye Fan, ang iyong apo. Hindi makapag-react si Zhou Xinjiang, at tumanggaw ng mariin, okay. Okay. Ingat. Huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas kita. Siyempre, sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataon para ipakita ito. Ye Fan. Kinagat ni Teng Ziqiao ang kanyang mga ngipin, gustong kainin si Ye Fan. Teng Ziqiao, natalo ka, sa totoo lang, hindi ka na dapat sumama. Tutal, wala naman akong balak na tugisin ka. Ngayon isa ka ng wanted na kriminal, kahit hindi ka namin arestuhin, basta alam ng militar na nandito ka, ikaw ay gugulin ko rin ang buong buhay ko sa kulungan, Ye Fan said. Masyado kang walang muwang, sabi ni Teng Ziqiao na may kasamang panunuya. Sa tingin mo ba ay hindi ko mahulaan na susundan mo ako ng palihim? Oh, pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, kung gayon ay narito ka pa. Hinihintay ako. Hindi ba't ang iyong kakayahan ay umuunlad ng mabilis? Hindi ko nakita. Nagmamadaling tumakbo si Su Qingzhou sa likod ni Zhou Xinjiang upang tulungan ang matanda na makalas, Lolo, ilalabas muna kita. Walang gustong lumabas. Sigaw ni Teng Ziqiao, at biglang naglabas ng maliit na remote control. Kayong dalawang tanga. Kapag pumasok ka sa workshop na ito, hinding-hindi mo gugustuhing lumabas. Sa workshop na ito, lahat ng materyales ay matataas na pampasabog na inilagay ko. Kahit sa ilalim ng lupa, nagbaon din ako ng ilang toneladang pampasabog. Basta pinindot ko itong red button, sasabog agad ang lugar na ito. Sasabog ang buong workshop. Sama-sama tayong mamamatay. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Su Qingzhou, hindi niya akalain na dumihan din si Teng Ziqiao. Mukhang, hindi mo ba planong umalis ng buhay noong una? Napabuntong hininga si Ye Fan. Dahil sayo, wala na ako ngayon. Ang kasikatan, katayuan, kayamanan, at pati ang pagpapahalaga sa sarili ng isang lalaki ay wala na. Kung gusto mo akong mamatay, hahayaan kitang ilibing ako kasama mo. Sigaw ni Teng Ziqiao. Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, at naglakad patungo kay Teng Ziqiao. Nang makita ito, mukhang nagdududa si Teng Ziqiao, huwag kang pumunta rito. Kung lalapit ka sa akin, papasabog ang mga pampasabog. Hindi nakinig si Ye Fan at sinabing habang naglalakad, bakit, sinusubukan mo ba akong takutin? Hayaan mo akong magpakamatay sa harap mo, at pagkatapos ay palayain mo ang asawa ko. Tumigil ka sa panunukso. Hulaan ko ang iyong mga panlilinlang. Teng Ziqiao, mukhang wala ka na talagang oras sa ibang bansa. Inaanyayahan kang pumasok sa urn gamit ang trick na ito at mamatay ng magkasama. Marami na akong nakita, at talagang masyadong makaluma para maging makaluma. Kung gusto mo akong patayin, ito talaga ang malamang na tagumpay. Sayang naman. Masyadong magaspang ang teknik mo. Matigas pa rin ang ulo mo, bumalik ka ulit, pipilitin ko talaga. Nanginginig ang mukha ni Teng Ziqiao, at tensyonado na siya sa sukdulan. Ikaw Fan. Nakaramdam din si Su Qingzhou ng labis na pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Ye Fan. Hindi ba siya natatakot sa mga pampasabog sa buong pagawaan? Gayunpaman, ganap na hindi ito pinansin ni Ye Fan at dirdiretsyong naglakad. Nang makitang malapit na siyang makalapit kay Ye Fan, umungal si Teng Ziqiao, Tatay. Gusto kang ipaghiganti ng anak ko. Bitik. Pinindot ni Teng Ziqiao ang remote control. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.